Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba, habang tumatanda tayo, mas dumarami ang ingay sa paligid. May opinyon ang lahat. May side comment ang kapitbahay. May unsolicited advice ang kaibigan, kamag-anak, pati yung minsan, halos di mo naman kilala pero may say sa buhay mo. At minsan, kahit wala kang ginagawa, may masasabi pa rin sila. Nakakatawa, no? Parang may radio station ang mundo na ayaw patayin. Pero may tanong ako sa'yo. Kailan mo huling pinili ang manahimik kahit may pagkakataon kang sumagot? Kasi ang totoo, habang bata tayo, tinuturuan tayong magsalita. I-defend ang sarili, i-explain ang side mo, patunayan na tama ka. Pero habang tumatanda, may ibang aral na dahan-dahang lumilitaw na hindi lahat ng laban kailangang sagutin at hindi lahat ng tanong kailangan ng paliwanag. Doon pumapasok ang ideya na minsan, ang katahimikan ang huling sagot. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina. Hindi rin ito tungkol sa pag-iwas. Ang katahimikan, kapag tama ang gamit, ay isang anyo ng lakas. Parang marunong kang maghintay, marunong kang pumili ng tamang oras, at higit sa lahat, marunong kang pumili kung sino ang karapat-dapat sa boses mo. Isipin mo yung eksena na pamilyar sa marami sa atin. May nagsabi ng masakit. Hindi naman sigaw pero ramdam mo yung tusok. Yung tipong joke lang daw pero may kasamang lait. Ang dating ikaw sasagot ka agad. Mag-e-explain. Minsan magagalit, minsan iiyak. Pero ngayon, napansin mo na lang na huminga ka muna. Tapos nanahimik ka. Hindi dahil wala kang sagot, kundi dahil napagtanto mo na hindi niya deserve ang energy mo. At sa katahimikang yon, may kakaibang kapayapaan. May mga tao kasing ang gusto lang ay reaksyon. Kahit galit, kahit paliwanag, kahit luha, reaction pa rin yan. Parang gasolina sa apoy. Kapag sinagot mo sila, parang sinabi mo na, sige, mahalaga ang opinyon mo sa akin. Pero kapag nanahimik ka, may mensahe ring kasama, hindi lahat ng ingay papatulan ko. At alam mo ba, maraming away ang namamatay sa kakulangan ng sagot. Parang apoy na walang kahoy, hindi mo siya pinatay, hinayaan mo lang siyang mamatay mag-isa. May isa pang eksena. May nagtanong tungkol sa buhay mo. Bakit ka hiwalay? Bakit wala ka pang ipon? Bakit ganito ang trabaho mo? Dati, sasabihin mo lahat, detalyado, para lang maintindihan ka nila. Pero sa huli napansin mo kahit anong paliwanag mo, may masasabi pa rin sila. Doon mo marirealize na hindi lahat ng tanong ay may karapatan sa sagot. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalinaw na boundary. Hindi ito bastos, hindi rin ito yabang. Ito ay respeto sa sarili mo. Habang tumatagal, natutunan mo ring hindi lahat ng tao ay curious dahil may malasakit. Yung iba, gusto lang ng kwento. Yung iba, gusto lang ng chismis. At may iba, gusto lang may maipasa sa iba. Kapag nanahimik ka, tinatanggalan mo sila ng material. At sa mundong gutom sa chismis, ang katahimikan ay parang disyerto walang makuha. May isa pang bagay tungkol sa katahimikan na bihira nating pag-usapan. Kapag hindi ka agad sumagot, may espasyo kang ibinibigay sa sarili mo para mag-isip. Para maramdaman kung ano ba talaga ang nararapat mong sabihin o kung kailangan mo pa bang magsalita. Maraming salitang nasisira ang relasyon, pero marami ring relasyon ang naililigtas dahil may piniling manahimik sa tamang oras. Parang sa bahay. Kapag galit ka at may baso sa kamay mo, mas mabuting ilapag mo muna bago ka magsalita. Kasi kapag nabitawan mo yan sa galit, basag. Pero kapag nanahimik ka sandali, maiiwasan ang kalat, ang hiwa, ang sakit. At huwag kang mag-alala, ang katahimikan ay hindi permanente. Hindi ibig sabihin nito ay wala ka ng boses. Ibig sabihin lang, mas pili ka na. Mas malinaw ka na sa kung kailan ka magsasalita at kung kailan ka tatahimik. At yan ang senyales ng maturity na hindi kayang bilhin o ipilit. May mga pagkakataon din na ang katahimikan ang naglalabas ng tunay na kulay ng kausap mo. Kapag hindi ka sumagot, mapapansin mo kung sino ang magpupumilit, sino ang magagalit, at sino ang titigil. At doon mo makikita kung sino ang may respeto at sino ang sanay lang na may kontrol. Sa mga relasyon, romantic man, pamilya, o kaibigan, may mga sandali na ang katahimikan ang nagiging salamin. Kapag hindi ka na naghabol ng paliwanag, kapag hindi ka na nagmakaawa na intindihin ka, may mga taong kusa ring lalapit kung mahalaga ka talaga sa kanila. At kung hindi sila lumapit, masakit man, malinaw ang mensahe.
Minsan, hindi mo kailangang marinig ang sagot. Sapat na ang kilos or ang kawalan nito. Habang nakaupo ka ngayon, nakikinig, baka may isang eksena sa buhay mo na biglang pumasok sa isip mo. Isang tao, isang sitwasyon, isang usapan na sana pinili mo na lang ang katahimikan. Huwag mo ring sisihin ang sarili mo. Lahat tayo dumaan doon. Ang mahalaga, ngayon alam mo na may kapangyarihan kang piliin ang katahimikan bilang sagot, hindi bilang pagtakas, kundi bilang proteksyon. At habang dahan-dahang nagiging mas tahimik ang loob mo, mapapansin mo rin na mas naririnig mo ang sarili mo. Mas malinaw ang instinct, mas buo ang desisyon. Parang kapag huminto ang ingay sa labas, saka ka lang talaga makakarinig sa loob. At doon sa katahimikang yon, nagsisimulang mabuo ang tunay na lakas. May kakaibang epekto rin ang katahimikan sa respeto ng ibang tao sa'yo. Hindi agad-agad, hindi dramatic, pero mararamdaman mo. Kapag hindi ka na basta-basta nagpapaliwanag, kapag hindi ka na nagde-defend ng bawat galaw mo, may shift na nangyayari. Parang sinasabi ng presensya mo, alam ko kung sino ako. At alam mo, hindi mo kailangang isigaw yon. Ramdam na ramdam siya sa katahimikan. May mga taong sanay na ikaw ang laging nag-a-adjust. Ikaw ang umiintindi. Ikaw ang nagpapakumbaba kahit ikaw ang nasaktan. Pero pagdating ng araw na pinili mong manahimik, parang nalilito sila. Kasi sanay sila na may makukuha silang paliwanag, reaksyon, emosyon. Kapag wala, may puwang. At sa puwang na yon, napipilitan silang harapin ang sarili nilang intensyon. Isipin mo to kapag may taong paulit-ulit kang minamaliit, tapos dati sinasagot mo, nakikipagtalo ka, pinapaliwanag mo kung bakit mali sila. Pero ngayon, tahimik ka lang, hindi sarcastic, hindi galit, tahimik lang. Biglang nawawala ang eksena, nawawala ang drama, at minsan, doon pa sila mas naapektuhan. Kasi ang katahimikan mo ay hindi nila kayang kontrolin. Hindi lahat ng tao marunong humawak ng katahimikan. Yung iba, naiilang. Yung iba, nagiging defensive. Yung iba, mas lalong nag-iingay para punan ang tahimik na espasyo. At doon mo makikita kung sino ang may maturity at sino ang takot sa katahimikan dahil doon lumalabas ang katotohanan. May panahon din sa buhay na mas maraming nasasabi ang hindi mo sinasabi. Halimbawa, sa trabaho, may unfair na komento, may pasaring, may credit na hindi napunta sa'yo. Dati baka nagreklamo ka agad. Ngayon, pinili mong manahimik pero hindi ka tumigil sa pag-ayos ng trabaho mo. Tahimik kang nagtrabaho ng maayos, tuloy-tuloy, walang ingay. At sa huli yung consistency mo ang nagsalita para sa'yo. Kasi ang katahimikan, kapag sinabayan ng tamang aksyon, nagiging napakalakas na mensahe. Parang sinasabi mo, hindi ko kailangang ipagtanggol ang sarili ko. Makikita naman sa ginagawa ko. May isa pang aspeto ang katahimikan na madalas hindi natin napapansin, pinoprotektahan nito ang puso mo. Kapag hindi ka na naglalabas ng lahat sa lahat ng tao, mas kaunti ang sugat. Mas kaunti ang disappointment. Mas kaunti ang pagkakataong ma-misinterpret ka. Hindi lahat ng tao kayang intindihin ang pinagdadaanan mo at okay lang yon. Hindi sila required at hindi ka rin required magpaliwanag. Sa edad na to, mas mahalaga na ang peace kaysa sa pagiging tama. Mas mahalaga na ang maayos na tulog kaysa sa huling salita. Mas mahalaga na ang malinaw na isip kaysa sa panalo sa argumento. At kung minsan, ang tanging paraan para makuha, yan ay ang piliing manahimik kahit may baon kang maraming salita. May mga relasyon din na unti-unting nagbabago dahil sa katahimikan. Kapag hindi ka na nagmamakaawa, napiliin ka. Kapag hindi ka na paulit-ulit na nagpapaliwanag ng worth mo. Kapag hinayaan mo na lang ang katahimikan na magsabi ng, ito lang ang kaya kong ibigay, at kung hindi sapat, hindi ko na ipipilit. Doon mo makikita kung sino ang mananatili at sino ang kusang lalayo. At masakit man aminin, minsan ang katahimikan ang nagiging huling pinto na kailangan mong isara para makalakad ka na ng maayos. Hindi lahat ng paalam ay kailangang may speech. Hindi lahat ng pagtatapos ay kailangang may linaw sa kabilang panig. Minsan, sapat na malinaw ka sa sarili mo. Habang mas nasasanay ka sa katahimikan, mas nagiging malinaw din ang boses ng intuition mo.
Yung pakiramdam na dati natatabunan ng ingay ng opinyon ng iba, ng expectations, ng takot, unti-unti siyang lumalakas. Parang kapag tahimik ang paligid, mas rinig mo ang pintig ng sarili mong puso. At doon mo malalaman kung alin ang tama para sa'yo. Hindi rin ibig sabihin nito na hahayaan mo na lang ang lahat. May mga pagkakataon na kailangan talagang magsalita. May mga sitwasyon na kailangan ng malinaw na tama na. Pero ang kaibahan ngayon, alam mo na kung kailan. Hindi dahil nadala ka ng emosyon, kundi dahil pinili mo ng may buo at kalmadong loob. At may kakaibang confidence na dala ang ganitong katahimikan. Hindi yung maingay na kumpiyansa. Hindi yung kailangan pang ipakita. Kundi yung tahimik na alam mong kaya mong tumayo kahit walang pumapalakpak. Yung alam mong buo ka kahit walang sumasang-ayon. Sa puntong to, mapapansin mo rin na mas nagiging simple ang buhay. Mas kaunti ang drama. Mas kaunti ang paliwanag. Mas kaunti ang stress. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil nagbago ang paraan mo ng pagharap. Hindi ka na agad nadadala sa bawat salita ng iba. Hindi ka na agad na apektuhan ng bawat tingin. May filter na ang puso mo at ang katahimikan ang nagsisilbing bantay. At habang nagpapatuloy ka, mararamdaman mo na ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay pagpili. Pagpili ng sarili. Pagpili ng kapayapaan. Pagpili ng mas malinaw na direksyon. At sa pagpiling yon, unti-unti mong nauunawaan na hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat hakbang mo. Ang mahalaga, alam mo kung saan ka papunta at tahimik kang naglalakad patungo roon, buo, matatag at handa. At sa huling bahagi ng paglalakbay na to, mapapansin mo na may kakaibang pagbabago sa loob mo. Yung dating ikaw na laging naghahanap ng validation, ngayon mas komportable na sa katahimikan. Yung dating ikaw na kinakabahan kapag hindi ka naiintindihan, ngayon tanggap na hindi lahat kailangan umunawa. At doon mo marirealize ang katahimikan pala ay hindi kawalan ng koneksyon, kundi mas malalim na koneksyon sa sarili. May mga araw na tatahimik ka, hindi dahil pagod ka, kundi dahil buo ka. Hindi ka na reactive. Hindi ka na madaling matrigger. May sasabihin sila, pero hindi na agad dumidikit sa'yo. Parang ulan na tumatama sa bubong naririnig mo, pero hindi ka nababasa. At ang sarap sa pakiramdam nun, lalo na kapag matagal kang nabuhay na parang espongha ng emosyon ng iba. Sa edad na to, mas malinaw na rin sa'yo na hindi lahat ng laban ay para sa'yo. May mga laban na kahit manalo ka, talo ka pa rin sa pagod at stress. Kaya minsan, ang pinakapanalo ay ang pag-atras na may dignidad. Yung alam mong kaya mong sumagot, pero pinili mong manahimik dahil mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa pride mo. At alam mo, may respeto na kasama ang ganitong desisyon. Hindi lahat ng tao maiintindihan agad, pero mararamdaman nila. Kung tutuusin, ang katahimikan ay parang pahinga sa gitna ng mahabang biyahe. Hindi ito ang destinasyon, pero kailangan mo ito para makarating ng maayos. Kapag pinahinga mo ang sarili mo sa katahimikan, mas malinaw mong makikita kung sino ang gusto mong isama sa susunod na yugto ng buhay mo at sino ang kailangan mo ng iwan. May mga tao ring darating na komportable sa katahimikan mo. Yung hindi ka pipilitin magsalita, yung hindi ka kukulitin magpaliwanag, yung marunong umupo sa tabi mo kahit walang usapan. At doon mo malalaman na ito pala ang tunay na connection. Hindi ingay, kundi presensya. Habang papalapit ka sa ganitong uri ng katahimikan, mas nagiging buo ang loob mo. Hindi ka natakot mag-isa, hindi ka natakot mawalan. Kasi alam mo na kaya mong samahan ang sarili mo. Kaya mong makinig sa sarili mo. At sa mundong laging may opinyon, ang kakayahang maging tahimik ay isang bihirang anyo ng kalayaan. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa pag-uusap na to, sana ito yon, hindi mo kailangang ipaglaban ang lahat. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Hindi mo kailangang patunayan ang lahat. Minsan, sapat na ang manahimik at ipagpatuloy ang buhay mo ng may integridad. At kung may mga pagkakataon na nagdududa ka, kung tama ba ang pananahimik mo, pakinggan mo ang loob mo. Kung mas payapa ka, kung mas malinaw ang isip mo, kung mas magaan ang pakiramdam mo, malamang tama ang desisyon mo. Ang katahimikan ay hindi laging sagot. Pero kapag ito ang pinili mo sa tamang oras, nagiging huling sagot ito na hindi na kailangan ng paliwanag. Bago tayo magtapos, gusto kong tanungin ka, may bahagi ba ng buhay mo ngayon na mas pipiliin mong manahimik kaysa magsalita? Kung meron, okay lang yon. Hindi ka nag-iisa.
Marami sa atin ang natutong piliin ang katahimikan hindi dahil sumuko tayo, kundi dahil natuto na tayo. Kung may karanasan ka na gusto mong ibahagi, isulat mo lang sa comments. Baka sa kwento mo, may ibang makaramdam na hindi pala sila nag-iisa. At kung nakatulong sa iyo ang pag-uusap na to, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para mas marami pa tayong ganitong kwentuhan tahimik pero may lalim. Tandaan mo, hindi kailangang maingay ang buhay para maging makabuluhan. Minsan, sa katahimikan mo maririnig ang tunay mong lakas. Patuloy kang maglakad, dahan-dahan man, pero sigurado. At sa bawat hakbang, hayaan mong ang katahimikan ang maging kasama mo, hindi bilang takot, kundi bilang karunungan.